Sa gitna. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. Oras ng break, ikaw ang pahinga. Sa gitna ng pagod, ikaw ang hininga. Hindi pa na. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Ako nga pala si Liam. Unang araw ko sa trabaho. Bagong ID, bagong kaba, at isang lugar na hindi ko inaasahang magiging mahalaga. Sa pantry lang yon, tahimik, amoy kape, at isang taong hindi ko kilala. Pero biglang pamilyar ang pakiramdam. Bagong hire ka, no? Tanong sa akin ni Erin. Napalingon ako. Ngiti ang unang bumati sa akin. Hindi scripted, hindi pilit. Halata ba? Medyo nahihiya akong tanong sa kanya. Medyo, pero okay lang. Welcome. Ako nga pala si Erin. Sabay dugtong niya. May mga salitang simple, pero may bigat kapag galing sa tamang tao. Hindi ko alam kung bakit biglang gumaan ang dibdib ko. Siguro dahil sa boses niya. O siguro dahil hindi niya ako tinatrato bilang estranghero. First day ko. Tapos ikaw agad ang una kong nakausap. Sabi ko sa kanya. Good thing ba yun? O bad sign? Pabirong tanong niya sa akin. Ngumiti ako. Hindi dahil may sagot ako, kundi dahil gusto kong magtagal ang sandali. Good thing. Honest na sabi ko sa kanya. Tahimik ang sandali. Pero hindi awkward. Yung klase ng katahimikan na hindi mo minamadaling tapusin. Okay ka lang ba? Mukha kasing kinakabahan. Pabulong na sabi niya sa akin. Kanina, oo. Medyo kinakabahan ako. Pero ngayon, hindi na masyado. Amin ko sa kanya. May mga taong hindi umaalis ng tanong, kundi ng kapayapaan. Hindi ko alam ang buong kwento niya. Hindi ko rin alam kung hanggang saan to. Pero sa unang break pa lang, sabihan mo akong mag-break ulit mamaya ha. Pulong sa akin ni Erin. At doon ko naintindihan. Sige, may ngiti sa mga labi ko. Minsan, ang simula ng isang connection ay hindi malakas, hindi dramatiko. Isang oo lang sa tamang sandali. Na ng ingay ng araw, may isang sandaling huminto. Kape lang at ilang segundo. Pero bakit ganito ang tibok ng puso? Hindi ko hinanap, hindi ko plano. Bigla ka na lang nariyan. Sa unang tingin, may tanong na hindi ko kayang takasan. Hindi ko alam kung anong oras ang break niya. Hindi rin namin napag-usapan. Pero nang bumalik ako sa pantry, naroon na siya. Hawak ang kape. Parang hinihintay ang isang bagay o isang tao. Ang aga mo ah. Pati sa akin, Erin. Kunwaring casual.
Ngumiti siya. Yung ngiting parang wala lang. Pero may tinatagong saya. Kasi, maunahan mo na naman ako. Sabi ko sa kanya. Hindi ko sinabi. Pero totoo, inaabangan ko rin siya. So, sinadya mo na. Pabiro niyang tanong sa akin. Oo, mahina pero totoong nararamdaman ko ang sinagot ko sa kanya. May mga sagot na hindi mo binabawi kahit kinakabahan ka. Tahimik ulit kami pero mas maikli na ang distansya. Mas komportable na ang katahimikan. Alam mo, bihira akong maging ganito kabilis. Makapagpalagayan ng loob. Tumingin ako sa kanya. Hindi nagtatanong. Nakikinig lang ako. Sorry kung masyado akong hindi okay lang. Putol niya sa akin ng mahinahon. Minsan, sapat na ang isang tao na hindi ka pinai-explain. Mas lumapit siya. Hindi sadya. Pero hindi rin umaatras. Delikado to Mababang boses ni Erin. Bakit? Tanong ko sa kanya na may ngiti. Kasi nasasanay na ako sa'yo. Amin niya sa akin. May mga salitang hindi ka agad sinasagot. Dahil gusto mong manatili ang bigat nila. Then, huwag mo sanaying mag-isa, sabi ko sa kanya. Nagkatinginan kami. Walang pangako. Walang label. Isang desisyon lang na huwag iwasan ang nararamdaman. Same time ulit bukas, sabi ni Erin, nakangiti habang papaalis. Hindi na to chance, sabi ko sa sarili. At doon ko naisip, kapag dalawang tao ang parehong bumalik sa isang lugar, hindi na yun nagkataon. Bawat katahimikan, ikaw ang naiisip. Sa bawat segundo ng pahinga, ikaw ang pahinga ko. Sa oras ng break, ikaw ang pahinga. Hindi na ako nagtataka kung bakit pareho kaming maaga. Hindi na rin namin tinatanong kung sino ang nauna. Basta, pareho kaming nandun. Parehong taasan ng kape. Parehong lugar. At isang distansyang halos wala na. Alam mo bang, naging habit na kita. Pabirong mahinang sabi sa akin ni Erin. Ngumiti ako. Pero may kaba na kasabay ng saya. Good habit ba? Tanong ko sa kanya. Hindi agad siya sumagot, sabay sabi ng delikadong habit. May mga biro na totoo, kaya hindi tinatawanan agad. Mas matagal na ang tingin niya ngayon, mas mabagal ang oras, at mas malinaw ang tanong, kahit walang nagsasalita. Kapag nasanay ako, mahirap na akong umatras, sabi ni Erin. Seryoso ang mukha niya. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil sobra. Hindi rin ako magaling na magpaalis. Mababang boses ko. May katahimikan na hindi ka nilalamon, kundi pinakakalma. Isang hakbang pasana. Isang salita pasana. Liam. Halos pulong ni Erin. Nabanggit niya ang pangalan ko na parang tanong. Erin, sagot ko sa kanya. Parehon naming naririnig ang tibok ng dibdib. Hindi na namin kailangang ilapit ang kamay. Kung mali ito, nanginginig na konting boses ni Erin. Gusto ko pa rin. Agad na sagot ko sa kanya. May mga sagot na pinipili mong paniwalaan kahit hindi mo alam ang kasunod.
At sa sandaling yon, alam naming pareho, hindi na to simpleng break. Ito na yung simula ng hindi pag-iwas. Sa gitna ng pagod, ikaw ang hininga. Hindi pa natin alam ang dulo, pero alam kong dito ako. May mga araw na alam mong may mangyayari. Hindi dahil may plano, kundi dahil hindi ka na mapakali. Mas tahimik ang pantry ngayon, mas konti ang tao, at mas malinaw ang nararamdaman. Pansin mo ba? Parang tayo na lang lagi ang nandito. Mababa ang boses niya. Tumango ako, hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil pareho naming alam. Hindi ko na to hinahanap sa iba. Amin ko sa kanya. Hindi niya agad tiningnan. Parang takot na baka kapag nagtagpo ang mata namin, hindi na kami babalik sa dati. Kapag tumawid tayo, wala nang atrasan. Seryoso niyang sabi. May mga linya na hindi banta, kundi paalala. Hindi kita hinihila. Sagot ko sa kanya, maingat at totoo. Lumapit siya isang hakbang lang. Pero ramdam ko na agad ang init. Pero hindi ka rin na maatras. Halos pabulong na sabi ni Erin. Hindi ko itinanggi. Kung tatawid ka, sasabay ako. Sabi ko sa kanya. Hindi niya hinawakan ng kamay ko. Hindi niya kinailangan. Paano kung masaktan tayo? Mahina niyang tanong sa akin. May mga tanong na hindi sinasagot ng logic. Mas masasaktan ako kapag hindi ko sinubukan. Totoong sagot ko sa kanya. Sa pagitan ng pag-amin, isang hinga, isang desisyon. Then, huwag mo ako iwanan sa gitna. May ngiti sa boses ni Erin. At doon, walang kamay na humawak, pero parehong puso ang tumawid. Minsan, ang unang hakbang ng pag-ibig ay hindi halik. Isang pangakong hindi na aatras. Tigil kung may ulit man sa araw-araw. Ikaw yun, ikaw lang. May mga bagay na hindi kailangang pag-usapan araw-araw dahil kusa na silang naroon. Hindi na kami nagtanong kung sino ang nauna. Hindi na rin kami nagkukunwaring nagkataon. Pareho na naming alam kung bakit kami bumabalik. Alam mo ba, hinahanap na kita kahit hindi pa oras. Malambing na sabi ni Erin sa akin. Ngumiti ako, hindi dahil bago yun, kundi dahil totoo. Akala ko ako lang. Mas malapit na kami ngayon. Hindi dahil lumapit ang katawan, kundi dahil tumahimik ang takot. Hindi na to parang simula. Seryoso pero malambing na sabi ni Erin. Tiningnan ko siya. Hindi nagmamadali. Hindi rin umaatras. Hindi na rin to pahinga lang. Sabi ko sa sarili. Sa pagitan ng dalawang tasa ng kape, may desisyong hindi na kailangang ipaliwanag. Kung may magtanong, halos nakangiti na sabi ni Erin. Hindi niya tinapos. Sabihin nating may hinihintay tayo. May mga bagay na hindi minamadali. Dahil gusto mong tumagal, hindi namin tinawag kung ano kami. Pero pareho naming pinili na manatili. Liam, mahinang tawag sa akin ni Erin. Pinigkas niya ang pangalan ko na parang tahanan.
Erin, at doon ko naintindihan, hindi lahat ng pagmamahal kailangang maingay. Minsan, nagsisimula ito sa break na ayaw mo nang tapusin. Hindi natin tinanong ang bukas, hindi rin natin pinangalanan, pero sa bawat pagbabalik, mas malinaw ang dahilan. May mga bagay na tahimik lang sana, pero sa opisina, kahit katahimikan, napapansin. Hindi na lang kaming dalawa ang sa pantry. May mga dumadaan. May mga matang marunong magbasa. Napapansin ka nila. Mababa ang boses ni Erin. Hindi niya kailangang sabihin kung sino. Alam na namin. Mas kita pala kapag totoo. Mas madalang na ang pagtitig. Mas maingat ang distansya. Pero hindi nawala ang dahilan ng pagbalik. Ako sa reports, siya sa calls. Magkabilang mundo, pero parehas pa rin ang oras ng pahinga. May nagtanong kanina. May kunting pagod sa boses ni Erin. Hindi ko siya tiningnan agad. Anong sabi mo? Tanong ko sa kanya. Wala. Sagot niya sa akin. May mga sagot na pinipiling hindi ibigay para may maprotektahan. Mas tahimik ang break namin ngayon. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil mas marami nang pwedeng mawala. Kung maging problema ka sa trabaho. Seryosong sambit sa akin ni Erin. Doon ako tumingin sa kanya. Ayokong itago ka na parang mali. Sagot ko sa kanya. Sa pagitan ng dalawang salitang yon, may bigat na hindi nakilig lang. Narinig ko ang notification ng phone niya. Client call. Bumalik ang mundo. Pabalik ako. Bulong niya habang paalis. Tumango ako. Hindi dahil sigurado, kundi dahil naniniwala. Pagbalik niya, mas maikli ang oras. Mas malinaw ang tanong. Kung dumating sa point na kailangan pumili. Mahina pero buo ang sabi ni Erin. Hindi ko siya pinatapos. Huwag mo na ngayon. Ngumiti siya. Ngiting hindi masaya. Pero nagpapasalamat. Sige, isa pang break, sabi ni Erin. Sa opisina, may mga bagay na kailangang ingatan. Pero may mga damdaming din na hindi mo kayang baliwalain. At minsan, ang pananatili ang pinakamatapang na desisyon. Hindi mo hinawakan ng kamay ko, pero ramdam kita. Hindi mo sinabing mahal mo ko, pero sapat na ang presensya. Sa bawat tingin na nagtatagal, may salitang hindi binibigkas. Sa bawat ngiting pilit tinatago, may damdaming lumalakas. May mga araw na hindi ka na tinatanong ng puso. Ang mundo na ang nagtatanong para sa'yo. Mas mahaba ang oras sa desk. Mas kaunti ang sandali sa pantry. At mas malinaw ang tanong na ayaw naming banggitin. May bagong account. Kailangan kong mag-lead. Pagod pero mahinahong, sabi ni Erin. Tumango ako. Alam kong malaking hakbang yon. Congrats. Bati ko sa kanya. Umiti siya. Pero may bigat sa mata. Kasama sa briefing ang boundaries.
dugtong ni Erin. Hindi na niya kailangang ipaliwanag. Kasama ba ako doon? Mababang tanong ko sa kanya. Huminga siya bago sumagot. Kasama ka sa mga kailangan kong ingatan. May katahimikan na mas masakit kaysa ingay. Gusto kong sabihin na kaya ko. Na maghihintay ako. Na magiging tahimik ako. Pero hindi kita hihilain pababa. Totoong sabi ko sa kanya. Lumapit siya. Hindi para humawak, kundi para magpaalam sa isang posibilidad. Hindi rin kita kayang isantabi. Sa pagitan ng ambisyon at damdamin, walang madaling sagot. Kaya pinili namin pareho ang manatili kahit mas mahirap. Hindi pag-iwas, hindi rin pagtakbo. Pananatili na may tapang. Sa oras ng break, ikaw ang pahinga. Sa gitna ng pagod, ikaw ang hininga. Hindi ba ito pangako? Pero hindi rin ito biro. Kung may ulit man sa araw-araw, ikaw yon. Ikaw yon. May mga usapang hindi kasya sa pantry. May mga damdaming kailangan ng ibang hangin. Sa labas ng opisina, wala kaming suot na ID. Wala ring binabantayan na break. Kami lang. Iba ka pala pag sa labas. May ngiting hindi tinatago ni Erin. Tumawa ko. Mas magaan. Ikaw rin, sabi ko sa kanya. Naglakad kami ng magkatabi. Hindi nagmamadali. Hindi nagtatago. Dito, wala tayong kailangang bantayan. Seryoso pero payapang, sabi ni Erin. Tumingin ako sa kanya. Mas malinaw kaysa dati. Pwede bang dito muna tayo huminga? Sabi ko sa kanya. Tumango siya. Salamat sa paghihintay. Mahinang boses ni Erin. Hindi ko sinabi na sulit. Hindi ko rin kailangang sabihin. Salamat sa pagpili. Sabi ko sa kanya. Sa labas ng opisina, hindi na kami nagtatagpo lang. Naglalakad na kami. Magkasabay. Minsan, kailangan mong lumabas para masiguradong tama ang binabalikan mo. At sa bawat hakbang, alam namin pareho, hindi na lang break ang hinihintay namin. Isa na itong direksyon. Ikaw yon. Yeah. Kung maliman to, hayaan mo akong sumubok. Mas mahirap ang lumayo kaysa manatili sa'yo. Kung tatawid man tayo sa linyang di klaro, hawak ka. Pagbalik namin sa opisina, pareho na kaming may alam na hindi nakasulat sa kahit anong memo. May ID na ulit sa leeg. May deadlines. May mga mata. Pero may desisyon na rin. Okay ka lang ba? May hinahang tanong sa akin ni Erin. Tumango ako. Hindi dahil wala nang kaba, kundi dahil may tiwala na. Mas malinaw na ngayon. Magkaibang desk, magkaibang mundo. Pero hindi na kami nagtatagpo sa gitna para lang huminga. Ako sa data, siya sa kliyente. Parehong seryoso, parehong buo.
Break later. May lambing na maingat na tanong sa akin ni Erin. Ngumiti ako. Hindi na patago. Same place, sabi ko sa kanya. Sa pantry, hindi na kami nagkukunwari. Hindi na rin kami nagmamadali. May dumaan, may tumingin. At may mga hindi na namin iniisip. Hindi na kita itatago. Mababa, ngunit siguradong sabi ni Erin. Hindi rin kita itatago. Sagot kong pabalik sa kanya. At hindi na rin ako aalis. Walang palakpakan. Walang eksena. Isang katahimikang pinili. Sa loob ng opisina, maraming kailangang sundin. Pero may mga bagay na hindi kayang itago. Kapag pareho na kayong handang panindigan at sa bawat pagbalik, alam naming pareho, hindi na kami bumabalik para mag-break. Mabalik kami para manatili. Sa gitna ng ingay ng araw, may isang sandaling huminto. Kapilang at ilang segundo, pero bakit ganito ang tibok ng puso? Hindi ko hinanap, hindi ko plano, bigla ka na lang nariyan. Sa unang tingin may tanong na hindi ko kayang takasan. Sa bawat katahimikan, ikaw ang naiisip. Sa bawat segundo ng pahinga, ikaw ang pahinga ko. Sa oras ng break, ikaw ang pahinga. Sa gitna ng pagod, ikaw ang hininga. Hindi ba natin alam ang dulo, pero alam kong dito ako titigil. Kung may ulit man sa araw-araw, ikaw yun, ikaw lang. Hindi natin tinanong ang bukas, hindi rin natin pinangalanan. Pero sa bawat pagbabalik, mas malinaw ang dahilan. Hindi mo hinawakan ang kamay ko, pero ramdam kita. Hindi mo sinabing mahal mo ko, pero sapat na ang presensya. Sa bawat tingin na nagtatagal, may salitang hindi binibigkas. Sa bawat nating pilit tinatago, may damdaming lumalakas. Sa oras ng break, ikaw ang pahinga. Sa gitna ng pagod, ikaw ang hininga. Hindi ba ito pangako, pero hindi rin ito biro. Kung may ulit man sa araw-araw, ikaw yun, ikaw yun. Kung mali man to, hayaan mo akong sumubok. Mas mahirap ang lumayo kaysa manatili sa'yo. Kung tatawid man tayo sa linyang di klaro, hawak-hawak ng katahimikan, pipiliin pa rin kita. Sa oras ng break, ikaw ang pahinga. Sa gitna ng mundo, ikaw ang tahanan. Hindi ko man